If there is no nearness, there is no newness. Nakakita na ba kayo ng picture ng anak at saka ina? Ang anak nakahilig saan? Sa dibdib ng kanyang nanay. Sino yung nakahilig sa dibdib ni Lord? Sino? Si John. Si John the Beloved, laging nakahilig yan eh. Pag nakahilig sa dibdib, ano nangyayari? You know kung ano nangyayari doon sa nakahilig sa dibdib? You can hear the heartbeat of the Lord. Dahil yung tainga mo, nasa puso eh. Yung wala ko nakita nakahilig sa tiyan. Patutulog yun, di ba? Aboy mga sa tiyan, di ba? Pero yung bata, nakahilig sa dibdib, ang tainga niya, hindi yung labi niya nakaganon, hindi, yung tainga niya nakaganon. Ibig sabihin, narinig niya yung tibok ng dibdib ng Lord. Alam niyo ba what is the heartbeat of the Lord? Alam niyo kung ano? Disciples. 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 Puro yun lang. Because He died for that very reason. Pero sino makakarinig niyan? Yun lang super lapit sa Lord. Kaya minsan, iba ang ating desire. Kasi nga, hindi tayo nakahilig. Every morning, dalawa lang ang gagawin mo. It's either you look at the hand of the Lord or you look at the face of the Lord. Ang mga taong na ating nakatingin sa kamay, isa lang ang gusto niyan, yung magagawa ng ating Panginoon. Sa akin po, minsan may mga kapatid ako tumatawag sa akin. Ang mga tawag sa akin, kumusta na? Sabi niya ganun. Kumusta yung pakaramdam mo? How is your sickness? Sabi ko, I'm okay. O kumusta naman ang biyahe mo? I'm okay. O kumusta naman yung mga anak mo? I'm okay. Siya nga pala. Pwede mo ba akong bigyan ng pera? So, alam ko na ang layunin. Hindi hinahanap ang aking mukha, ang hinahanap yung aking kamay. Alam niyo, pag ikaw yung mukhang kamay, pag gising mo, you are not near. Dahil hindi mo naririnig yung heartbeat ng Lord. Dapat, sa mukha ka tumingin. Kaya minsan, hindi gumagalaw ang mata kasi hindi ka sa mukha nakatingin. Dapat talaga, mukha tayong mukha. Amen? Pag gising mo, Lord, hindi yung magagawa mo kung hindi ikaw. Pero I'll tell you, hindi ganun kadali yan. Hindi ganun kadali yan. Now, you must desire nearness. Ang sabi sa verse 28, Lord, if it's you, malayo siya. Hindi niya na makilala eh. Lord, if it's you, Lord, I'm sure. Alam mo, pagka medyo may alo sa buhay natin, malabo ang tingin natin sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng poor vision. Lord, if it's you, tell me to come to you on the water. Wow, let us analyze that. Alam nyo, si Pedro, ang kanyang layunin, ang gusto niya, lumakad sa tubig. Amen. He wants to walk on the water. That's very, very wrong. If you look at your Bible, hindi yun ang kanyang layunin. Ang layunin ni Pedro ay hindi lumakad sa tubig. Ang kanyang layunin ay lumapit sa Lord sa pamamagitan ng paglakad sa tubig. Amen? Pagka hindi mo na-erase o nakuha ng maganda ang iyong layunin, maniwala ka sa akin, you will never experience the nearness. Yung layunin mo, ito ang magdidikta ng layo ng iyong mararating. Kaya konti na rarating natin, malabo ang layunin. Hindi sinabi nito, Lord, gusto kong yumaman para lumapit ako sa iyo. No, lumapit ka muna para ikaw ay pagpalain. Lord, gusto ko pong maglingkod ako, pero ayusin mo muna ang buhay ko. Ayusin mo muna ang buhay mo, and then makapaglilingkod ka. Mamali ka lang ng order. Mahihirapan ka na. Lord, I want to walk on the water. No. Never. That's never. Hindi yun ang kanyang intensyon. Pero madalas, ang tingin natin, ang gusto niya ay lumakad sa tubig. No, ang gusto niyang lumapit sa Panginoon. Tell me to come to you.
And the only way to come to the Lord is by walking on the water. That's why it is supernatural. Because when you walk on the water, it's supernatural. Ang paglago sa Panginoon. Do you know that Christian life is very hard? As a matter of fact, it's not. Christian life is not very hard. It is impossible. Sino sa inyo ang makakalapit at makapagkakaroon ng buhay na maganda sa pamamagitan ng sarili mo lang? No, it is supernatural. You have to walk on the water. Lord, if it's you, tell me to come to you on the water. Alam niyo po, napapasin ko sa aming simbahan. Kung sino yung